Kumusta mga brad? Dahil nga po nasa Pilipinas na ang Yamaha NMAX Turbo at ang PCX 160 Road Sync, ang inaantay na lang ng mga tao ngayon ay ang pagdating ng Yamaha Aerox Alpha Turbo. Itong motor nga po na ito ay may pagkakaparehas doon sa Yamaha NMAX Turbo. Pero ang totoo wala naman talaga siyang turbo. Turbo sensation lang. At ang tanong nga po ng mga tao ngayon, kailan ba talaga ilalabas? Ang sagot, hindi ko po alam. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag na mag-subscribe. So yun na nga. Sa ngayon nga po, marami na rin talaga ang naiinip. Gusto na daw po nilang bumili ng Yamaha Aerox Alpha Turbo. Kung ikukumpara nga po natin yung itsura niya doon sa previous model, may pagbabago na rin talaga sa kanya. Lalong lalo na nga po pagdating sa mga ilaw niya. Hindi katulad sa iba dyan. Version 3 na pero mukha pa rin version 2. Kaya dahil dyan po usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Yamaha Aerox Alpha Turbo na mayroong 155.09 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Ito po ay powered by blower technology, yung ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at mas pinatipid pa sa gasolina. Fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.6:1. Pagdating nga po sa kanyang power, ito po ay mayroong 15.4 horsepower at 8,000 RPM, 14.2 Nm of torque at 8,000 RPM. At ayon nga po sa mga Indonesian na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 111 km/h. Pero kapag yan din na sa Pilipinas, panigurado aabot ng 140 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kamagarga ng 5.5 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 to 48 kilometers per liter. So para nga po sa isang 155cc, hindi na po masama. Ang sukat ng kanyang gulong 110/80/14 sa harap at 140/70/14 naman sa likuran. Syempre para sa nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Syempre meron din po itong ABS. Ang kanyang seat height ay may taas na 790mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 130 kg at 127 kg naman para doon sa standard. Mapunta naman po tayo sa baba niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito naka fully LED na po at yung pinaka headlight nga po niya is naka projector. Kaya panigurado malakas talaga ang buka niyan. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka TFT display na mayroon nga din pong tatlong modes at nilagyan din po nila ito ng Y-Connect na wala naman to talagang connect. Syempre ito po ay naka smart key system, nakakilis na po ito. At hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Katulad nga po doon sa Yamaha NMAX Turbo, meron din po itong YECVT or Yamaha Electric Continuously Variable Transmission. Ibig sabihin yung panggilid niya automatic na rin. Pero yung standard version nga po ay meron pa din po siyang or same pa rin doon sa mga naunang version yung panggilid niya. Kaya dito sa motor na ito may choice ka. At dito mas lalong may choice ka sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may sub-tank na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre meron pang isa. Panigurado wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng stallion. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan.
At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay recommended. So sa ngayon nga po ang tanong ng mga tao, kailan? Kailan nga ba ilalabas sa Pilipinas? Pero syempre si Yamaha lang ang makakasagot niyan. Kaya maghintay na lang tayo. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.